Magandang araw sa iyo, Sir Casper. Ang kwentong ito ay totoo kong karanasan. Ang pangalan ko po ay Jake at ito ang aking kwento. Noong mga panahong ito ay isa pa lamang akong estudyante ng high school at 16 anyos pa lamang ako. Kaya naman halos sa araw-araw ay nasa eskwelahan ako. Natural, alangang nasa bahay hindi ba? Nakahilata. Hindi ko pa nasusubukan na mag-cutting classes. Siyempre, ganyan ako kabait, de joke lang. Hanggang sa may nabalitaan ako kay Ate Lara. Ito ang aking nakakatandang kapatid ng isang hindi inaasahang pangyayari. Ano ate? Inaswang ang kaibigan mo? Paano mo nasabing inaswang? Tanong ko sa kanya. Natatawa ako dahil hindi naman ako naniniwala sa mga ganon. Oo, Jake. May humabol sa kanya daw na matandang lalaking uugod-ugod. Uugod-ugod? Paano makakatakbo ang ganong klaseng tao? Matanda na. Tanong ko sa kanya. Oo nga. Yung itsura niya ay sobrang tanda na kung huhusgahan mo siya sa panlabas na itsura. Kaya nasabing uugod-ugod na siya. Pero napakabilis niyang tumakbo na daig pang isang atleta. Ganyan kung isalarawan ni Thea sa akin ang matandang iyon. Pagsisiwalat ni ate. Kung totoo nga ang aswang at kung totoo ngang mabilis tumakbo ang matanda, edi sana ay naabutan si Ate Thea. Tanong ko pa sa kanya. Pinakitaan niya ng rosaryo, Jake. Agaran niyang tugon sa akin. Hindi ko alam kung maiinis o matatawa ako kay ate dahil parang ginugood time niya lamang ako. Hindi ko na lamang ganong pinagtuunan ng pansin ang binanggit niya at tinalikuran ko na lamang siya. Napakalayo kasi sa katotohanan yung mga hinayag niya sa akin. Pero dumating ang araw na hindi inaasahang pagkakataon kung saan ay mapapaniwala na ako sa mga ganong kwento. Paano ba naman kasi? May makakaengkwentro pala ako na aswang. Iyon ay nangyari noong nanghuli ako ng hito sa ilog noong hapon na yon. At nung uuwi na ako, ay may humarang na isang matandang lalaki sa akin. Kaduda-duda ang itsura nito. Bural ang mga mata at nakangisip pa ito sa akin. Nang lagpasan ko ito at nang lingunin ko, laking gimbal ko dahil nawala na ito sa kaninang pwesto nito. Ako naman ay nagtataka kung paano nawala ito. Sa edad nito na parang 90 na ay mahihirapan na ito sa pagtakbo. Kaya naman, nangilabot talaga ako at nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Ngunit nang humarap uli ako sa aking dinaraanan, naroroon na ito sa aking harapan. Naglalaway ang bibig nito at titig na titig sa akin. Anong pong kailangan mo, Manong? Kinakabahan kong tanong rito. Kailangan ko ng atay mo. Tumatawang pahayag nito sa akin. Para itong isang baliw, Sir Casper. Dahil dito, alam ko na kung ano itong klaseng nilalang. Dihado ako at walang armas. Kaya ang ginawa ko ay kumaripas na ako ng takbo. Iyon na lang ang natitirang paraan para iligtas ko ang aking buhay. Tama nga ang sinabi ng kaibigan ni ate. Sobrang bilis nga ng nilalang kong manghabol. Dinaig pa yata nito ang bilis ng isang kabayo. Mabuti na lamang ay natakasan ko ito dahil may mga tao akong nakakasalubong. Siguro ay natatakot ito sa may maraming mga tao. Pero nang makauwi na ako sa bahay ay talagang hingal na hingal ako. Ikaw ba naman ang habulin ng halimaw? Nasilayan ako ni Ate Lara sa ganong kalagayan. Kaya natanong niya ako. Oh, ano bang nangyari sa'yo?
Abay, para kang nakakita ng multo eh. Hindi multo yung nakita ko, ate, kundi isang aswang. Totoo nga talaga ang nilalang na iyon. Sabi ko sa'yo eh, kaya dapat mag-iingat ka na. Tingnan mo yung mga makakasalubong mo. Sa susunod, araw-araw ka nang magdadala ng asin ha. Huwag mong kalilimutan para may panglaban ka sa ganong uri. Paalala niya sa akin. Iyon nga ang bagay na aking ginawa. Natatakot na kasi akong muling makaengkwentro ang nilalang na yon. Sa awa naman ng Diyos, mula nang nagdadala ako ng asin, hindi ko na nakita pa ang matanda. Nakakatakot pa naman kasi ang pagmumukha nun. Pero dumating ang isang araw na kung saan ay makakaengkwentro ko ulit ito. Nangyari ito nung gabi. Habang pinapakain ko yung mga manok sa labasan, dahil nakalimutan kong pakainin kaninang hapon, meron akong narinig na mga kaluskos sa may malapit sa may damuhan. Dahil dito ay napatitig ako roon at inilawan ng flashlight. Nang matamaan ng liwanag, nanlaki ang mga mata ko sa nasilayan. Isang malatao na kulay itim ang balat at nanlilisik ang mga mata ang aking namataan. Meron itong naglalakihang mga pangil. Mabuti na lamang, bago pa umatakis sa akin ang nilalang na yon, ay nakapasok na ako sa loob. Sa loob-loob ko ay talagang hindi ako nito tinatantanan. Gusto talaga ako nitong patayin at dukutin ang atay, gaya ng huli nitong binanggit sa akin. Dahil sa nilikha kong ingay dahil sa pagmamadali, ay biglang nagising ang aking mga magulang at kahit na si Ate Lara. Kapwa silang nagtatanong kung anong nangyari sa akin. May nakita akong aswang, ma, pa. Nanginginig ko pang tugon sa kanila. Kung ganon, saan yung aswang na yun? Tanong ni Papa. Nandun siya sa labasan pa. Pinahabol ako kanina. Dahil roon ay kumuha siya ng itak at siya ay lumabas ng bahay. Kumuha rin ako ng itak at lumabas na rin para siya ay tulungan. Ngunit noong nandun na kami pareho, dito namin napagtanto na nawala na ang nilalang. Medyo gumaan naman siyempre ang pakiramdam ko dahil nawala na yung gumagambala sa akin. Sa sobrang pagkataranta ko nga ay nakalimutan kong meron nga pala akong asin sa bulsa. Dapat ay hindi ako natakot kanina. Sa halip ay sinabuyan ko ito sa mukha. Pero nangako ako sa sarili ko na sa oras na magkaharap kami ulit ng nilalang na iyon, iyon ang bagay na aking gagawin. Dadamihan ko ang pagsasaboy ng asin sa kanya. Samantala, kinabukasan ay meron kaming nabalitaan. Sa karatig lugar ay nalugi ang isang negosyante. Paano ba namang hindi malulugi? Dahil natagpuan na lamang na yung mga baboy nito ay nagkandamatay. Iisa lang ang ikinamatay na mga hayop. Wakwak ang tiyan at nawawala ang mga atay. Kaya nang makarating sa amin ang balitang iyon, iisa lang ang pumasok sa aking isipan. Kilala ko ang gumawa nito at walang iba kundi ang nasabing aswang. Dahil dito ay ipinaalam ko ito sa pulisya sa kabilang lugar na kinakasakupan ng pinangyarihan. Pero imbis na paniwalaan, pinagtawanan lang ako ng mga ito dahil naniniwala pa raw ako sa mga ganon. Mga grupo raw ng tao ang gumagawa nun at ibinebenta umano ang mga atay na nanakaw para magkapera sila. Dagdag pa ng mga ito, bagong pamamaraan raw iyon ng mga magnanakaw. Dahil dito ay umuwi ako na napahiya dahil walang naniwala sa akin kahit isa man lang. Hindi sila naniniwala sa aswang pero nangako ako sa sarili ko
na sa oras na pagtangkaan niya ulit ang buhay ko, may kalalagyan na ito. Lalabanan ko siya. Kaya naman hinintay ko nga ang pagkakataon na iyon, kung saan ay muli ko makakaharap ang nilalang. Dahil dito, mas pinaigting ko ang pagbabantay sa kapaligiran hanggang sa dumating na nga ang pagkakataon na iyon, Sir Casper. Paano ba naman kasi, habang nasa kasayahan ako ng birthday ng aking kaibigan, ay nagkagulo ang mga tao. Siya nga pala, lahat ng tao sa amin ay imbitado ng aking kaibigan. Ganyan ito kagalante, Sir Casper. Parang fiesta kung maghanda ng piging. Samantala, paano ba namang hindi magkakagulo? May isang bisita roon na kung saan, sa pagpatak niya ng kalamansi sa pagkain, ay naging parte ito ng tao. Ibig sabihin, may aswang na nakapasok sa tahanan na iyon. Dahil dito, nang magkagulo ay inilibot ko ang aking paningin sa paligid. At nasilayan ko nga roon ang matandang lalaki. Kaya naman isinigaw ko sa lahat na siya yung aswang na iyon. Dahil rito ay pinagtinginan nga ito ng mga bisita. Kitang-kita naman, Sir Casper, ang pagbabagong anyo ng nilalang. Naging itim ang balat, namumula ang mga mata at nagkakaroon ng matatalas na ngipin sa bibig. Nilusob nga ng mga kalalakihan ang nilalang at pagkuhay. Pinaghahampas ito ng mga selya. Ako naman na may dalang asin ay sinabuyan ko nga ito sa muka. Para naman itong sinabuyan ng asido. Nagsisigaw ito at labis na nasaktan. Pero bigla itong nakatakas. Para itong palaka na lumundag sa bakurang pader at doon ay lumabas ang nilalang. Kaya naman hindi na ito naabutan pa. Nagtungo ito sa pinakamalayo. Dahil sa nangyari, naniwala na rin ang mga taga sa amin na meron ng aswang. Natauhan sila dahil sa una ay hindi nila ako pinapaniwalaan. Kaya nagkasundo na ang mga tao na sa oras na makita muli ang nilalang ay may kalalagyan na ito. Ito ay walang iba kundi sa lupa. Simula noon ay naging mapagmatsyag na ang mga tao at ang aswang ay binabantayan na. Naglagay na rin ng proteksyon sa palibot ng tahanan. Kaya naman, natutuwa ako dahil sumusunod na sila. Ibig sabihin ay malayo na sila sa aksidente. Dahil roon ay napanatag na ang aking loob at tiyak na malayo na sila sa panganib ng aswang. Maski nga kami ay nagdadagdag kami ng proteksyon laban sa ganong uri para hindi na makalapit ng tahanan. Dahil roon ay wala na nga kaming nararamdaman pa, Sir Casper. Hindi na nagpaparamdam pa ang nilalang. Ako, talagang may dala-dala ng proteksyon. Dinagdagan ko na rin ang bawang para kapag papasok ako sa eskwelahan o uuwi na, ay wala na akong iisipin pa. Kaya naman medyo nawala na ang takot ko sa mga ganitong uri ng nilalang. Ilang buwan rin itong nanahimik, subalit binulaga kami ng isang balita. Ayon sa aking ina, may natagpuan raw na bangkay ng isang bata sa may damuhan. Wakwak rin ang tiyan at nawawala ang atay. Dahil dito ay nag-isip ang lahat na baka aswang ang may gawa nito. Muling naghari ang takot sa buong lugar. Dito na nagdoble ingat ang mga tao. Ang mga mata ay hindi hinahayaang maglaro kahit na umaga pa lamang. Marami nang naging paranoid na mga magulang nang dahil sa nangyari. Mabuti na lamang ay hindi nasundan pa ang mga pangyayari na iyon. Inalam na lamang ng mga tao kung saan nakatira ang matandang lalaki dahil hindi ito taga sa amin. Parang tagalabas ito ng barangay. Nakiugnay na nga rin ang kapitan namin sa kabilang lugar kung nakilala nila ang matandang lalaki. Ang sabi ng barangay chairman sa kabila ay hindi nila kilala. Kaya hindi pa rin talaga matukoy ang pagkatao nito. Isang gabi, habang ako ay natutulog, ay bigla na lamang akong naalimpungatan. Tumutunog ang yero na parang merong dahang-dahang tumatapak roon.
Dahil dito ay bumangon ako para tignan yon. Nagtataka nga ako dahil hindi ito naririnig ng mga kasama ko sa bahay. Oo nga't dahan-dahan lamang ang tunog, pero may kalakasan na rin naman ito. Naisip ko na baka mahimbing silang natutulog. Masama ang kutob ko ng mga oras na yon. Kaya kinuha ko ang itak at lumabas ng bahay. Samantala, tumahimik na ang kung sino man ang nasa labas. Marahil ay narinig nito ang pagbubukas ko ng pintuan. Maya-maya pa, nang titignan ko ang bubungan, ay mayroong lumundag roon. Isa itong nilalang na malatao ngunit kulay itim ang balat at namumula pa ang mga mata. Tatakbo na sana ito subalit hinabol ko ito. Hanggang sa nasilayan ko na papasok ito sa may kakahuyan. Kahit na may kadaliman ay sinundan ko pa rin ito. Paano na lang di ba kung uulitin ito ang pangyayaring iyon? Baka mamaya kapag tulog na ako ay doon muli ito aatake. Kaya naman sinikap ko na sundan ito. Gusto ko nang tapusin ang paghahasik nito ng lagim. Para wala nang makaabala pa at mabiktima ang nilalang na ito. Kaya naman susundan ko talaga ito kahit saan pa magpunta. Gusto kong makamit ang kapayapaan sa aming baryo. Kaya nang maabutan ko ito, ay hinamon ko ito. Huwag kang tumakbo. Halika, harapin mo ako. Magkakasubukan tayo. Pahayag ko sa nilalang. Kumagat naman siya sa aking hamon at umatake na nga siya sa akin. Nakaiwas naman ako sa kalmot nito at tinaga ko ang kanyang braso. Medyo makunat ang kanyang balat pero alam kong nasugatan ito. Hindi nagtagal ay muli na naman itong umatake sa akin ng kalmot. At sa pagkakataong iyon, Sir Casper, nasugatan ako sa may braso. Pero gumanti ako at muli itong tinaga. Sa pagkakataon na ito ay natamaan ko siya sa may balikat. Muli niya akong nakalmot sa tiyan, subalit dito ko ginamit ang bilis ng aking kamay. Pinagtataga ko ito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan hanggang sa tuluyan na itong manghina at saka tinagasan ito ng dugo. Dahil sa grabe na mga tama nito ay umiskapo na ito, Sir Casper. Kaya naman dito na ako nakahinga ng maluwag at bumalik na ako sa aming tahanan. Nasilayan ni Ate Lara ang nangyari sa akin at duguan rin ako. Kaya naman ginamot niya ang mga sugat ko. At habang ginagamot niya ako ay inusisa niya ako. Kaya naman inihayag ko nga ang totoo. Nakaharap ko ang aswang, Ate Lara. Oh, ganun? Akala ko ay sumemplang ka sa motor kaya ka nagkasugat. Hindi ba umihiram ka ng motorsiklo sa kaibigan mo? Akala ko kasi gabi ka na nagpa-practice eh. Siya nga pala, saan yung itak na nakasugat sa aswang? Tanong niya sa akin. Nasa labas, ate. Bakit? Anong gagawin ko roon? Sa pagkakaalam ko, hindi ba ang sabi ng mga matatanda ay ibaon na raw sa lupa ang itak na nakasugat sa aswang? O di kaya ay isa lang sa baga? Yun ay para hindi na gumaling ang sugat at yun rin ang kanyang ikakamatay. Pahayag niya sa akin. Bigla naman akong naniwala sa kanyang sinabi. Kaya naman matapos niya akong gamutin, ay tinara ko nga sa lupa ang itak na iyon. Nasilayan ko pa na bahagyang umusok ang itak na may bahid pa ng dugo ng aswang. Dahil dito ay nakampanting ako. Mukhang totoo nga ang inihayag ni ate. Hanggang sa isang hapon ay meron kaming nasagap na balita. Paano ba naman kasi? Merong natagpuan na bangkay ng isang matandang lalaki sa may tabing ilog. Palutang-lutang ito roon at nang puntahan namin ng pamilya ko ang pinangyarihan, nakilala ko nga na ito yung matandang lalaki. Nagnanaknak na ang sugat ito at halatang hindi na gumaling kaya iyon ang kanyang ikinamatay. Ayon sa isang residente na hindi pa nakilala ang matandang lalaki,
Nakita niya raw ito noong isang araw na nakaupo sa tabing ilog. Ang buong akala nga nito ay isa lamang pulubi, ngunit aswang pala. Sa ilog pala naghingalo ang aswang. Hindi ko na pinaalam sa lahat na ako ang nakapatay nito. Sapat na ang pamilya ko na lamang ang nakakabatid nito. Kaya natutuwa ako dahil wala nang mabibiktima pa na mga inosente ito sa aming lugar. Pero syempre, ayaw ko rin naman na makapatay. Kaya may bahagi sa aking puso at isip na nalulungkot. Kung hindi lamang ito pumapatay ng mga tao, ay hindi sana nito sasapitin pa ang pangyayari na iyon. Pero marami na kasi itong naabala. Kahit yung mga bata at mga naghahanap buhay ay napiperwisyo ng nilalang na ito. Kaya talagang nakakaalarma na, Sir Casper. Naging payapa na nga ang aming baryo mula noon. Kaya nagbalik na sa dati ang pamumuhay ng bawat isa. Wala nang natakot pa na lumabas at lalong-lalo nang nakabalik na rin sa paghahanap buhay ang mga ilang nagtitinda sa gabi o madaling araw. Pero ang buong akala namin ay matatapos na ang lagim, ngunit hindi pa pala. Paano ba naman kasi? Merong buntis ang nadukutan ng sanggol gabi. Nasagap namin ang balita na iyon sa aming kapitbahay. Nag-aagaw buhay pa ang babae at natakbo pa ito sa ospital. Ngunit hindi nagtagal ay namatay rin ito. Kaya nagtatanong ang marami kung meron na naman bang aswang. Dahil dito ay muling nanumbalik ang takot sa aming lugar. Marami na uling nag-abalang mga tao. Ako naman ay nagpursige na hanapin ang demonyo. Nag-aaral ako sa umaga samantalang sa gabi ay nag-aantabay. Kaya ang kinalabasan ay sa madaling araw na lamang ako nakakatulog. Pero hindi talaga nagpapakita sa akin ang aswang. Parang alam nito kung kailan ako lalabas ng bahay o hindi. Kaya naman hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Umaasa ako na makakaharap ko rin ito at mapapatay gaya ng matandang lalaki. Hindi ko malilimutan kung paano patayin ng aswang ang mag-ina. Buhay ang kanyang kinuha kaya buhay rin ito ang kukunin ko. Ako ang nagsisilbing bayani sa aming lugar. Kung walang maglalakas loob ay tiyak ang panganib sa lugar. Mabuti na lamang, sa sumunod na mga gabi ay nakaharap ko ang nilalang. Nangyari ito nang may marinig akong kaluskos sa damuhan at ako ay lumabas para tignan ito. Nakita ko ang isang nilalang na may nilalamon na isang buong manok. Mabuti na lamang. Bago ako lumabas ay may dala akong isang tabo ng asin at syempre itak. Matapos ko nga itong masaboy sa nilalang, ay nanghina ito at napainda. Kaya naman dito na ako nagkahanap ng tiyempo upang ito ay pagtatagain ko. Pero sa kabila ng na-corner ko na ay nakatakas pa rin ang nilalang na ito. Pero ibinaon ko naman sa lupa ang itak at hihintayan ko na lamang ang pagkamatay nito. Makaraan nga ang isang buwan ay meron na akong nabalitaan. Merong natagpuan na isang lalaki sa kubo nito na inaagnas na at ilang linggo na ring patay. Mula nga nang malaman ko iyon, wala na akong nabalitaan pa ng mga nanggagambala na nilalang. Magpahangga ngayon na pamilyado na ako, ay talagang dire-diretso na ang pagiging payapa ng aming baryo. Hanggang dito na lang po ang kwento at lubos na nagpapasalamat. Jake ng Pilipinas. Sana naman ay naging aral sa inyo ito, mga kaswang, ang kwento kong ito, at naway nakapulot kayo ng paraan kung papaano malalabanan ang mga masasamang nilalang. Muli ay marami pong salamat sa mga nakikinig ngayon. Wakas!